Okay mga kababayan, magandang umaga. Ito ang mga mainit na balita ngayon. Itong Epifanio Labrador ay sinampahan ng kaso dito sa Iglesia ni Cristo. Hindi na ito pinapalampas ni Iglesia ni Cristo. Itong Epifanio Labrador nga mahilig magmura, itong mama na ito ay talagang ito karma na ito, mga kababayan natin. May kalalagyan na ito si Epifanio Labrador. Ay dapat talaga ito ay mapaslak ito sa kulungan dahil mahilig magmura. Wala naman sa tamang pagmumura itong mama na ito. Panoorin natin ito, ang video na ito. Huwag natin patagalin, ito na ang video nga ang kapal ng papel nga sinampa laban sa kanya, mga kababayan natin. Grabe ang kapal ng papel, mga kababayan. Panoorin na natin, huwag na natin patagalin pa. Well, gaya ng nabasa po ninyo sa thumbnail o nakita ninyo sa title ng video na ito, nakasuhan na. Talagang nakasuhan na, certified na. Meron nang nag-file ng kaso laban kay Epifanio Labrador. Hindi niya raw... Ayun nakasuhan na umano ito si Epifanio Labrador nga mahilig magmura. Wala namang katuturan ang kanyang pagmumura dito kay Eduardo Manalo. Ayun, Epifanio Labrador, ikaw ay sobrang yabang ngayon. Ay talagang mayroong kang kalalagyan. Tunay na pangalan niya, hindi natin alam. Ayoko na magsabi sa inyo ng mga bagay na alam niyo yun, nakukuha lang natin kung saan-saan. Pero dun sa ikinaso, doon sa pagpa-file ng case, malamang sa malamang nandun yung talagang pangalan niya. Ngayon, yung Philippine Tour na inaabangan na nating lahat na gagawin itong si Epifanio, titignan natin. Kasi itong nakausap ko po kasi nag-file ng kaso kahapon lamang Ayun nakausap niya mismo ang nag-file ng kaso laban dito kay Epifanio mahilig magmura sa Iglesia ni Cristo. Epifanio, kausap ko po sila kagabi po. Nakausap ko po sila sa call. Kinontak ko po agad sila, pero ang bilin po ay hindi muna natin ilalabas ang mga detalye. Hindi muna natin maging yung pagkakakilanlan ng mga taong nag-file ng case laban dito kay Epifanio, hindi muna natin ilalantad. Pero tama yung kasi hindi na talaga matitiis dito sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, ang mga members ay talagang masasaktan sa mga sinasabi nitong mama nito nga kahit wala namang COVID, nagkatakip pa rin ang kanyang bunganga. Siguro may diferensya ito sa bunganga ito si mayabang na Epifanio Labrador kasi laging nakatakip, hindi man lang niya tinanggal kahit binutasan pa nga niya yung face mask binubutasan, sinasadyan binubutasan, lagyan pang butas-butas dito, parang mata, di ba? Parang wala ito kasakatinuan itong mama nito. Ayun, karma tuloy, ay talagang Epifanio, talaga sa kulungan ka, bagsak mo sa meron akong ipapakita sa inyong litrato. Ito'y wala namang pagkakakilanlan ng kapatid natin, pero tignan ninyo kung gaano kakapal. Ayan, bababaan ko lang po yung brightness. Kapal niyan, Epifanio. Grabe yan, mga kababayan, ang kapal. Dalawang yan, ilang piraso yan, mga kababayan. Epifanio. Kikita mo yan. Ayun. Ang kapal niyan. Diba? Yan ang dokumento ng mag-file ang ating mga kapatid sa isang dako pa lang yan, ganyan nakakapal ang haharaping dokumento ni Epifanio Labrador sa kanya. Paano na lang kapag marami ang mag-file, no? May biro, million ang members sa Iglesia ni Cristo.
Ano kayang maramdaman ito ni Epipanyo Labrador? Makatulog ka pa kayang mahimbing sa gabi, Epipanyo Labrador, sa iyong ginagawa dito kay Eduardo Manalo? Hindi ka talaga palampasin kapag hindi ka maipasok sa kulungan. Niya nga pinaggagawa. Ngayon na batay sa nabalitaan namin, marami na rin, may mga dako na rin naghahanda pa na mga kapatid natin para sa pagsasampa pa ng kaso dyan kay Epipanyo Labrador. Kasi nga, talagang yung ginawa niya, hindi natin na, kumbaga, matake. Napakasakit sa damdamin namin. Sabi nga ni... biruin mo, pati si Congressman Marcolita, mga kababayan, minura nito. Wala namang dahilan kung bakit minura niya si Congressman Marcolita. Porkit ba kay Iglesia ni Cristo? Iwan ko ba kung anong nakain nito, anong laman ng utak nito ni Epipanyo? Parang may bakukang na siguro to, o ipis ng utak nito ni Epipanyo Labrador, na mayabang itong mama na ito nga lagi nakatakip nga mayroong bungal o bungi ito. Humabaho ang bunganga nitong Epipanyo Labrador. Kajen, pati ng Canelson, yurakan mo na. Yurakan na ninyo ang pagkatao namin. Insultuhin na ninyo yung pagkatao namin. Lalo na kami, syempre kaming mga content creator, talagang sanay na sanay po kami sa pagbabash ng mga tao, lalo na kung hindi naman nila matanggap ang katotohanan. At yung katwiran na ipinapahayag po namin sa aming channel ay hindi pumapanig sa sarili nilang gusto at pinaniniwalaan. Yun nga, sabi rin ng Canelson, yung di naman tinitindigan namin, i-bash nyo na po kami. Yurakan nyo na kami, insultuhin nyo na kami. Huwag lang yung tao na iginagalang po namin. Tignan nyo yung exact na pakayag ng Kajen at Canelson sa saganang mamamayan. Ito ay ang amin din namang katwiran po. Pakinggan po natin. Ay, naku, mabuti wala natapakan pa ako ng may kalawag. Kung nakatapak ng ito yung, kinikwento ni Kajen, yung tungkol dito kay Epipanyo. Ang mas magandang pag-usapan at i-discuss ay yung may mga punto. Ayun, yung katwiran, diba? Yung katwiran. Pagsasabi ng mga walang katuturan, hindi mo na dapat nasagutin yun. Totoo. At ako lang kasi, Nelson, alam mo naman tayo, tayo nga, ang ating binabanggit, tayo aglahiin na tayo ng gusto mo tapak-tapakan nyo, tapurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson Huwag lang yung taong ginagalang at nire-respeto namin. Dahil kapag ginagawa nyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib. Totoo yan. Totoo yan. Talagang pagka pinagsasalitaan ng masama ang taong ginagalang namin sa aming relihiyon, doon nyo kami makukuha ang atensyon namin. Kasi sanay kami sa pag-uusig. Kaming mga nasa Iglesia ni Cristo, ang kapatiran, sanay po kami sa pag-uusig. Ang totoo, kapag kami inuusig, nagagalak pa nga kami. Dahil sabi ni Cristo, mangagalak kayo kapag kayo'y pinag-uusig. Sapagkat yun po ang nagpapatotoo ng aming kahalalan sa pagiging Kristiyano namin. Pero meron din sa Biblia, meron ding nakasulat sa Biblia na igalang ang mga namiminuno, ang mga nangangasiwa, na sila yung mga nangangaral sa amin ng mga salita ng Diyos at umiibig at nagmamalasakit sa kabuuan ng Iglesia. Turo sa Biblia po yun na igalang namin. Diba? Kaya nga sabi namin, kung hindi nyo po kayang igalang yung mga leader ninyo sa inyong mga relihiyong kinaaaniban, ibahin nyo po kami. Yung paggalang namin sa aming leader ay hindi lang basta paggalang na ginusto lang namin, kundi yon ang tinanggap talaga namin at sinampalatayanan po namin. Kaya, kapag merong nang yuyurak, kapag merong nang iinsulto sa taong ginagalang namin, talagang ang dibdib namin halos sumabog. Talagang nagdadamdam kami. Diba? Sukdo lang, yung termino ko kay Epipanyo na umusok ang ilong, ganyan din kami. Kapag tinatapakan. Kahit sino naman, tapak-tapakan mo lang ang pagkatao mo ay talagang umusok ka talaga sa galit, mas lalo na katulad nitong Epipanyo. Wala sa katinuan ito ay talagang
magagalit ka talaga. Itong mga members ni Iglesia ni Cristo ay talaga dapat talaga bigyan ng leksyon ito si mayabang na Epifanio. Ay talaga dapat talaga doon yan tumira sa kulungan. Ang katauhan ng ginagalang naming tao. Bakit nga ba? Tuloy natin yung sinabi ni Kajen, ano? Ito si Epifanio Labrador, itong vlogger na ito, ang inisip niya, basta lang kumikita siya sa YouTube, wala siyang pakialam kung mayroong masagasaan, mas mataas, mas ano pa sa kanya. Wala siyang pakialam, basta ang kanyang bunganga, rat, wala naman sa hulog itong mama nito magmura sa iglesia. Diba? Dapat talaga Epifanio Labrador, sa kulungan ka tumira, maghimas-rihas ka doon. Kasi ang kapal ng dokumento laban sa iyo nga sinasampa sa mga iglesia ni Cristo Labrador. Ay yun Labrador, ay hindi ka naman samahan kung sino yang nasa likod mo. Hindi ka sasamahan sa loob ng kulungan. Magdusa ka doon, Labrador. Mabaho siguro bunga ito Labrador. O supot pa na tao itong Labrador na ito. Nagkalilinason, dapurakin nyo na ho kami, sabihan nyo na kami ng hindi magagandang salita, tatanggapin ho namin yun baliwala sa amin yun, bahagi ng ating maski kami tungkulan yun bilang totoo broadcaster. Totoo yan. Meron tayo talagang makakakontra ng paniniwala at saka ng opinion. Sa content creator, ganun din naman kami. Respeto at ginagalang po namin. Pagsasabihan nyo na hindi maganda, ay ibang usapan po yun. Ibang usapan talaga yun. Wag po. Parang awa nyo na, ano ha? Bakit Dahil kung parang nyo na sa sarili. Dahil yun pong taong yun ay hindi nag-isip ni kaunti mang masama. Ano ha? Sa kaanib man o sa hindi kaanib sa loob ng organisasyon. Tama. Siyempre. Ito si Eduardo Manalo, siyempre, leader siya diba? Minamahal talaga siya sa kanyang mga members, mas lalo na maganda ang kanyang pamalakad sa loob ng kanyang sa community, diba? Ay talaga ipaglaban siya. Ay ito lang yung Epifanio Labrador nga mayabang, ay may saltik sa utak. Siguro maluwag ang tornilyo. Dapat higpitan na itong tornilyo ni Epifanio Labrador. Sobra ng maluwag ito sa sasakyan pa. Malapit na yan matanggal ang utak nito. So yun lang mga kababayan ang aking reaction ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe, pag-subscribe na mga kababayan. Lagi natin ito subaybayan ang Epifanio dahil viral ito ngayon. Si mayabang Epifanio Labrador, siguro darating ang araw nga magtatago, hindi na natin ito ma-content dahil nagtatago na ito bagsak sa kulungan. Maraming salamat.